Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Balitang Pinoy TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Narito ang Balitang Pinoy TV. Official na ngang nag-file ng kaso ang TVJ laban sa Tape Incorporated at GMA Network at Vice President CEO Anit Guzon bumuelta at ibinulgar ang mga halos-hos. Pero bago ang lahat mga kabalita, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Balitang Pinoy TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag mo sanang kalimutan na mag-subscribe at mahit ang notification bell sa ating mumunting channel. Maraming salamat! At ito na nga mga kabalita. Legal battle daw di umano ang gustong mangyari ng TVJ laban kay Felipe Guzon at sa Tape Incorporated na pagmamay-ari ng mga halos-hos. At ngayong araw, ibinahagi na ng TVJ Production ang isang file kung saan nagsasaad na nag-file ito ng kaso laban sa GMA Network at Tape Incorporated dahil sa copyright infringement sa mga ito. Noong June daw di umano ay pinalabas ng Tape Incorporated ang mga replay video ng dating mga host ng Eat Bulaga ng isang linggo. At pumabor naman dito ang GMA Network na replay ang ipapalabas sa Eat Bulaga na noon time. Dito na nag-react ang TVJ Production dahil wala daw di umano pahintulot ng mga dating host ng Eat Bulaga na ipapalabas pa ang kanilang muka sa GMA Network bagkos ay... Parang pangit naman nakatignan yung gano'n, di ba? Wala na sila sa station na yun, tapos ilalabas pa ulit. Kahit sabihin natin replay yun, di ba? Parang may halong panggagamit pa rin sa kanila yung part na yun. Maling-mali yun. Ginamit ito ng Tape Inc. at GMA7 Network. Kaya't yan ang dahilan kung bakit nagalit ang TVJ Production at nakapagsampa sila ng kaso laban sa GMA Network at Tape Incorporated. At syempre, hindi naman pumabor ang netizen ng GMA Network sa pag-file ng kaso ng TVJ Production. Anya pa ng GMA supporters, di naman daw di umano kasalanan ng GMA7 ang nangyaring gulo sa pagitan ng Tape Incorporated at TVJ Production. At makikita daw di umano sa batas na talagang talent lang ng Tape Inc. ang TVJ at hindi daw talaga nakapangalan sa kanila ang title na Eat Bulaga. At hanggang sa ngayon ay agawan pa rin ng title ng Eat Bulaga sa korte. At sabi pa ng supporters ng GMA7 at ng mga lusos, sa ngayon ay malayo pa daw ang chance na makuha ng TVJ ang title na Eat Bulaga. Ang ibang supporters naman ng GMA Network ay nagalit sa ginawang hakbang ng TVJ ngayon. At ayon sa kanila, mababa daw di umano ang ratings ng bagong show ng TVJ sa TV5. Kaya't pati ako ay nalilito na kung sino ba talaga ang mas mataas ang ratings. Ang Eat Bulaga ba ng halos-hos o Tape Inc. o ang EAT ng TVJ? Ikaw, kabalita, anong sa palagay mo? At nang lumabas ang isyu na ito mga kabalita ay hindi naman mapipigilan ng ating mga kababayan na magbigay ng samut-saring reaksyon at komento sa mundo ng social media. At ito ang komento ni Sir Rolando. Tama, pahinga na sana kayo. Di nyo mahahakot ang mga fans kung saan gusto. Kaya pahinga muna kayo mga manong. End quote. At ito naman ang komento ni Ma'am Lourdes. Nagkatotoo talaga. Ano yung rason nila? Nalugi daw sila. Kahit hindi naman nalulugi. Ayan na sa pagbastos nila sa TVJ. Mas lalong nalulugi na. May katotohanan talaga ang pagsisinungaling. Bumabalik talaga ang karma. Dinamay pa ang GMA. Palayasin na yan mga halos-hos GMA. Wala nang magkakagusto sa mga taong na yan. Okay. Uy, maganda rin ito. Ay. Itong kasunod nating paksa. Ay naku, itong paksa natin si Paolo Contis at si Yorme na nag-iisip ako dito. Bakit silang dalawa lang ang pumirma?
Ay, Baka unang sigwada pa lang ito. Ay. Kasi ang sabi, sa unang pagkakataon ng Tape Incorporated ay nagpapirma sila ng kanilang talent. Talent, oo. Si dating Mayor Isko Moreno lang po muna at si Paulo Contis. At maganda ito, positibo ang dating sa akin ito dahil hindi nila napapirma ng kontrata noon ang Tito Vic and Joey at ang mga Dabar Cats. Kaya ang daling nakaalis. Dahil hindi po sila mga empleyado, Oo. kundi mga talent sila, di ba? Tama, oo. Oo. May chika kasi, may balita na hanggang July 31 na lang sila. July 29 pa nga eh. Oo. Tapos ito na, bigla-biglang makikita mo magpapapirma na po ng kontrata. Ano yun? Oo. Ang tawag dyan ay SIWAR. Diba? Damage control, sabihin na natin. Unang-una po, yung balita na hanggang sa katapusan ng Hulyo na lamang po, eto na naman ako, mahihirapan na naman akong magkabit ng pangalan doon sa Bulaga. Diba? Sabihin na lang nating Tape Bulaga. Ayan, mas Ayan. magaling Bulaga pagkakilala. ng Tape. Ayan. Ayan, Ganon, pwede, oo. Bulaga ng Tape. Hindi natin kukumpletohin yung Kit Bulaga dahil wala pang nakakaalam kung sino talaga ang nagmamayari ng titulo hanggang sa lumabas ang desisyon ng Korte. So, ng IPO. IPO. Okay, so, ganun, napirma yung dalawa, maaring unang sigwada lang to, susunod naman yung iba pa, di ba? Yun yun. Pero parang nag-isip talaga ako, di ba mas maganda sana yan kung kasi yung TV show nga nila, yung lahat sila, sigurado hindi magtatapos kasi may pirmahan eh. Pero parang feeling ko yung dalawa lang, baka nga magtatapos, tapos bagong show, yung dalawa lang. Diba? Ang sabi ng kanilang abogado, there is no reason for that. Natapusin ngayong katapusan ng Hulyo. Pero pakibantayan po ang bibig ng inyong mga nasasakupan. Pakibantayan po ang kanilang mga galawan. Kasi hindi po manggagaling sa labas ang mga ganyang kwento. Tagaloob lang po ang magpapairal ng mga ganyang istorya. Diba? Tama. Pero ang sabi nila, ang wawakasan daw ay ang anibersaryo, anong taon dito? Diba? 44 years Oo, na sila. sabay yun sila mag-celebrate Oo. na yung katapusan. Katapusan. Ang tatapusin daw po yung 43rd year lang. Dahil papasok na sila sa 44 years. Yun yun. Ay, ganun. Yun ang, siguro hindi na kompleto yung tip nung source. Malamang. Ang tatapusin nung pang-43 taon. So Diba? may butas na naman. Ayan. Ganyan po. Maganda naman. Pinapirma si Paulo at saka si dating Mayor Isko Moreno. Sana nga po ay lumawak pa ang nasasakupan. Lahat sana ay papirmen. Dahil tayo natutuwa. Oo Kapag naman. ang kapwa natin kahanay ay nagkakaroon ng trabaho. Correct. At dahil po sa pagpirma ng kontrata ni Paulo Contis, panibagong tipak ng mga bato na naman Ay, po ayun na. ang ipinukol laban sa kanya. O ayan, may kontrata ka na, Paulo Contis. Pwede ka nang magbigay ng sustain. Ng sustain. Oo, ng sustain sa iyong mga anak. Alam mo, isa lang ang ano ko dito. Napanood ko yung panayam ni OG Diaz sa kanya. Puno, maganda, maayos, positibo. Ang sabi niya, anything na hindi lumalabas sa social media, parang hindi nangyayari. Kasi ang inaasahan yata ng mga bashers, lahat ng kilos ng mga artista ay inilalatag para makita nila. Ngayon, kung may ginagawa nga naman ang isang personalidad na paraan para ang mga problema ay matakpan at ang mga, alam mo na, yung mga dalahin Oo, para mabigyan ng iwasan. kalutasan. Oo. Parang hindi naniniwala ang mga bashers. Kasi gusto pa rin nilang makita na ginagawa nga. Tama. Oo. Pero may karapatan eh. Oo. Ang mga personalities Oo naman. na itago ang kahit kaunti lamang po na bahagi ng kanilang personal na buhay. Pero meron din tayong mga dapat linawin sa ating mga kababayan na nagtatanong lagi. Yun dapat ang hinahanap kasi ng mga tao na yun. Kung saan, yun yung tanong, yun ang sagutin mo. Kasi yun ang parating tinatanong sa'yo. Eto nga sabi ko nga, kung si Paulo Contis ay aayusin ang problema niya sa kanyang mga anak. Kasi ang kinatatakutan daw niya, isang araw dumating yung baka ayaw na siyang kausapin ng mga anak niya dahil nadala na nga sa mga nangyari ng nakaraan. Siguro po, ang kailangan lang gawin talaga ni Paulo Contis, istrahin yung mga lukot, ayusin yung problema. Oras na naayos na niya ang problema niyang sustento sa kanyang mga anak, bigyan niyo po ako ng bond paper. Mas maputi pa po dyan ang imahe ni Paulo Contis. Totoo lang. Yun lang naman eh. Tapos, pati yung balita natin, maligala kami ihatid sa inyo na ito po. Tapos na po ang issue niya dito. Pagpahingayin na natin yun. Hindi yung may nag-text sa kanya. Ang sabi, mamatay ka na sana, pihit ka. Mamatay ka na sana. Hindi daw dapat mabuhay ang isang tulad ni Paulo Contis. Sobra na po yun. Very wrong. Kalabisan na po yun. Hindi po tayo nagwi-wish ng anumang masama sa ating kapwa. Paano kung bumalik sa atin yung ating sinasabi? Yes. May karma. Digital na po. Paano kung bumalandra sa atin yung ganon? Yeah. Mali po yun. Huwag niyong sabihin na sana'y mamatay na si Paulo Contis. Iisa ka lang na nagsalita. Iisa lang si Paulo na pinangalan mo at winish mong mamatay na. Hindi mo nalalaman kung gaano karami ang mga taong maaapektuhan sa kanyang pagkawala.
Yun yon. Huwag tayong nagsasabing mamatay na sana ang isang tao. Nakakatakot yun. Oo. At saka lagi natin tatandaan na pwede tayong mamuna. Huwag tayong mag-wish ng kapahamakan sa Totoo yan. Yun Oo, yun eh. totoo yan. Oo nga, at saka malay mo, di ba, sasabihin din, alam mo kung din siya si Paulo kasi, maano din yun sumagot eh. Di ba? Magaling. Oo, sasabihin, bakit? Pumirma lang naman ako ng kontrata, wala naman may nakalagay doon kung magkano ang sahod ko. Di ba, alam mo, pumirma, pilosopo yan si Paulo. di Oo, ba? pero ang galing niyang magbigay ng katwiran. Oo. Yun lamang ingatan niya yung mga taong nakakaalam ng totoong-totoo. Tama. Sana yung sinasabi niya, may ginagawa akong mga paraan, pero hindi nyo na dapat pang malaman. Sana ang kumumpirma niyan, yung mga taong involved, yung mga sangkot sa issue talaga. Oo. Yun yun. At saka, kung totoong may ginagawa siya para sa kanya mga anak, kanya na yun, huwag na po nating panghimasukan. Hintayin na lang po natin ang araw na ang ganda-ganda na ng imahe ni Paulo dahil ginawa na niya ang nararapat para sa kanya mga anak. Tama. At sana habang gumaganda ang karir niya, gumaganda rin ang pakikitungo niya sa anak niya. Yun yun eh, di ba? Yun lang naman ang kulang eh. Yun lang talaga. Wala nang iba pa. Ika nga niya, o sige, sinabi mong ganito ako, sa'yo ko ba ginawa yan? Oo. Anong kasalanan ko sa'yo? At sino ang dinidepensa mo? Sabi niya doon sa texter. At kilala pala niya, hindi lang niya sinabi kung sino. Ay, Oo. Baka ikaw yung nag-text sa kanya. Ay, wala akong number sa kanya. Wala Hindi, din siya tsaka number hindi sa akin, dapat. no? Basta masaya tayo, nagkaroon ng kontrata si Yorme, saka si Paulo Contis. Maganda yan, di ba? Oo, Positibo naman. yan para sa kanila. Totoo yan. Kaya kantahan mo si Paulo at si Yorme. Ay, siyempre kakataan ko siya ng magandang kanta. Ay, ano yan? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.